Bago sa saksi, inilantad ng isa sa mga babaeng naabutan sa raid ng NBI kontra human trafficking sa Maynila nitong Martes ang tungkol sa umano'y plano para siraan ang isang mataas na opisyal ng administrasyon. Idinawit din ng babae ang isang dati at isang kasalukuyang kongresista sa umano'y planong paninira. Saksi si John Consulta, exclusive. Eksklusibong humarap sa GMA News ang isa sa 5 babae na inabutan ng NBI raiding team sa operasyong kontra human trafficking sa isang hotel sa Manila Martes ng gabi. Ayon kay Jen, di niya tunay na pangalan. Kinausap siya ng kanyang manager noong July 15 at sinabing meron daw silang imimit ng mga tao sa QC. Pero bago sila humarap, nagkaroon daw muna sila ng briefing kasama ang 4 pang babae sa loob ng sasakyan ng kanilang manager. Sabi niya, kailangan namin magawa ng kwento dun sa tao. Sabi niya, much better expunge the story kasi daw ng convincing ang ano is 500,000. 500,000 ang bayad. Ang bayad. Idinitali ni alias Jen ang mapanirang script na pinapagawa raw sa kanila laban sa tinawag niyang senator. Sabi niya, well, ang kailangan nilang sabihin is binubuk nila kayo, binubuk ka ni senator. Tapos, magsisex kayo, tapos magtitake kayo ng drugs, which is cocaine. And expunge the story, make it realistic. Kasi 500,000. Ang senator daw na tinutukoy niyang gagawan nila ng kwento, ang dating senador at ngayon ay Executive Secretary Ralph Recto. At ang umano'y kausap ng manager niya para gumawa ng kwento, si Batangas 1st District Representative Leandro Libiste. Kausap na daw is si Libiste. Tapos, ang sisiraan daw naman is si Ralph Recto. Ayon kay alias Jen, may kinalaman sa darating na local elections ang gagawing paninira kay Recto. Si Recto at Libiste ay kapwa taga Batangas. Pumunta raw sila sa isang restaurant kung saan naghihintay ang 3 lalaki. Kasama daw ang isang ipinakilalang Congressman Paras. Pumunta na kami dun sa event, kinita na po namin si Congressman Palas. Siya na pakilala sa iyo. Ito yung manager ko po. Hindi ko po kasi sila kilala lahat eh. Yung congressman, which is nandito po siya sa site namin. Kasi nandun sa unahan is yung attorney daw. Tapos yung isa, wala lang daw siya na nakasalamin. Kinilala niya ang tinutukoy daw niyang bilang si dating kongresistang Jing Paras. Tinuturuan daw sila kung anong sasabihin sa kanilang gagawing statement. Nagsasuggest siya na dapat, what if pwede ko yung sabihin? Lagi niyang inaano yung abot sa pera. Na siguro pwede natin gawin is para magamit natin sa kanya is ginagamit ko yung pera ng bayan. Parang gano'n, tapos atit pa. Kung ano din ako, di ba sir, kailangan nilang naman sa statement na gano'n. Doon ko na nalaman sir na hindi pala. Hindi pa kakailanganin nila kami kasi may balak silang padalhin sa sa fiscal. Parang doon po nakuhanan kami ng video. Yun yung worried ko. Nagkaroon ng second meeting nitong July 26 pero di na raw nagpakita si alias Jen matapos magbago ang kanyang isip. Alam ko sa sarili ko nakagawa ako ng mali. Mali talaga yung ginawa ko. Hindi po tunay yung mga sinabi ko. Puro gawa-gawa lang. Putos lang din. Lumabas man yung video na ever na makuha nila, at least malinis po yung video nila, puro kasi mga hindi po yung tunay. Opo. Sa huli, may mensahe si alias Jen kay Secretary Recto. Sorry, kasi wala sir, dala naman yung kailangan. Nangyarap kumita ng pera ngayon, tapos ang dami ko pang problema. Puto sila yung mga, ewan ko sir kung malinaw akong mag-ritual, basta ang alam ko, di talaga ako sir. Hinihingan pa namin ng pahayag si Recto. Sinusubukan pa rin namin makuha ang panig ni na Congressman Leandro Libiste at dating Congressman Jing Paras. Pero sa isang Facebook post, sinabi ni Libiste na wala raw siyang kinalaman sa tila pambababae ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Nagbigay na ng pahayag si alias Jen sa NBI kaugnay sa kanyang mga nilahad sa GMA News. Tuloy-tuloy naman ang pag-iimbestiga ng NBI at inaalam daw kung may iba pang target sa umano'y tangkang paninira. Ako si John Consulta, ang inyong saksi.
Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, iimbestigahan nila ang mga pahayag ni alias Jen. Tugon naman ni Executive Secretary Ralph Recto sa GMA News, NBI na ang bahalang mag-imbestiga rito. Ang sagot naman ni Congressman Leandro Leviste, nang hingan siya ng pahayag ng GMA News, kunin muna ang komento ni Secretary Recto kaugnay ng issue. Sinisikap pa rin naming makuha ang panig ng dating kongresistang si Jing Paras. Napakadali raw makakuha ng gunman sa Pilipinas ayon kay Vice President Sara Duterte. Kaya tanong niya, drug war nga ba ang dahilan ng pagkamatay ng mga biktima ng extrajudicial killings? Saksi si Tina Pangaliban Perez. Sabay sa pag-iit niya sa umano'y tindi ng gun violence sa Pilipinas, kunestyon din ni Vice President Sara Duterte kung drug war nga ba ang dahilan ng pagkamatay ng mga binansagang biktima ng extrajudicial killings noong panahon ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Madali lang naman anya kasing kumuha ng gunman sa Pilipinas. Halimbawa anya kung nangangaliwa ang isang lalaki. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos, that is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, EJK. So how can you say that all your listed victims, all your listed complainants are supposed victims of the drug war? Sinabi yan ng bise sa rally ng mga taga-suporta sa The Hague kung saan nakapiit ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa crimes against humanity dahil sa war on drugs ng Duterte administration. Nagpasalamat siya sa nag-organisa ng pagtitipon. Sabay sorry dahil sa batikos na inabot nito dahil sa isang panayam sa bise na naka-upload online. And Alvin, na nawalan ng tulog dahil sa Foxilica. Alvin, if they cannot respect a no comment, you should not lose sleep over it. Ang tinutukoy ng bise ay ang paghingi sa kanya ng komento tungkol sa Foxilica, ang pinag-uusapang pagtatayo ng Amerika ng isang artificial intelligence hub sa New Clark City sa Tarlac. Any thought po about sa Foxilica na balak pong itayo sa Pilipinas? Ano na? Foxilica. Yung Foxilica. Foxilica. Hindi ma'am, Silica. Foxilica. Do you know anything about that? Wala ma'am? ako. I cannot comment on that. May mga bumatikos sa kakulangan sa kaalaman ng bise sa mainit ngayong issue sa Foxilica. Lalo't nagsabi na raw siyang gusto niyang maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Kontrobersyal ngayon ang Foxilica dahil sa isang banda, nilikha raw ito ng maraming trabaho dahil sa mga itatayong AI data centers at pabrika ng computer chips na gagamitin ng mga AI supercomputer. Pero pinangangambahan ang epekto nito sa komunidad dahil sa laki ng kuryenteng kailangan ng proyekto at matinding demand sa tubig para sa cooling system ng mga data center. Ayon sa gobyerno, magkakaroon ng sariling source ng kuryente at tubig ang AI hub para di makaagaw sa supply ng lugar. Ako si Tina Pangaliban Perez, ang inyong saksi. Hindi raw kakayanin ng power industry ang pasanin ng technical at non-technical system loss sa mga bill ng kuryente ayon sa Presidente at CEO ng Meralco. Target naman ng Senado na maalis ito bago magpasko. Yan ang aking sinaksihan. Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kasunod niyan, pinamamadali na ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso ang pagtatanggal ng system loss sa electricity bill. Sabi ng Senate Committee on Energy, target nilang maipatupad ito ngayong taon. Target po namin bago magpasko. Actually, target po ng Malacanang by end of August. Gusto po ng Malacanang talaga matanggal ho yung system loss. Actually, may text po sa akin na kung po pwede one hearing lang, then TWG, and then doon na po sa BICAM. Eh, sabi ko medyo mahirapan po.
Pero sisipagan nila ang pagdinig dyan, kaya napag-usapan na yan kanina. Unang tinalakay ang non-technical system loss o yung kuryenteng ninanakaw ng iba pero binabayaran ng consumers. Iba pa ito sa technical system loss o kuryenteng natural na nawawala habang dumadaloy ang kuryente sa mga kable mula sa mga planta. Parehong may value-added tax o VAT ang mga ito. Mas mainam na tanggalin na yan upang mabawasan ang pasanin ng ating mga kababayan. Pero ang Department of Energy at ang Energy Regulatory Commission wala pang detalye kung paano ipatutupad ang utos ng Pangulo. Yung sa zona ni Presidente, na-consult ba kayo bago niya binanggit yun? We have always supported the removal of the VAT. I would have to check with the Secretary if it was something that was discussed with her, Mr. Chair, and we will revert. Kayo sa ERC being the regulator? Hindi po. Kasi ang ine-expect kong answer nyo kay Senator Risa, yung timetable. Naungkat din ang sinabi ng Presidente at CEO ng Meralco na si Manny Pangilinan na hindi kakayanin ng power industry kung sila lamang ang papasan sa technical at non-technical system loss. Sabi ng DOE at ERC, kung system loss mula sa ninakaw na kuryente lang ang ipapapasan sa industriya, kaya naman. Dahil po ang non-technical system loss ay mga nasa 1 at hanggang 1.5% ng total kabuang system loss nila, ito naman po ay maliit. Kung paghuli sa nagja-jumper, kaya yan bantayan pero dagdag gastos din na mauwi sa taas singil. Hindi naman papayagan ng any distribution utility na malugi sila dahil sa mga nagnanakaw ng kuryente. Wala na ba kayong sasagutin na losses? Puro na lang sa tao, pass on, puro pass on. Lahat na lang pinapass on. Napakagandang negosyo pala nito. Hindi ko naisip sana, nagtayo lang ako ng electric company din. Punto naman ni Senadora Riza Ontiveros, may iba pang singil na pwedeng alisin. Mas malaking bahagi niyan ang generation charge. Kasama rito ang fuel at iba pang gastos ng industriya na ipinapasalo sa consumer. Para hindi na maulit ang nangyaring pagpatay kina Renren de la Viga at Fabio Norberte Jr. na pag-usapan sa House Committee on Transportation ang posibleng pagpapasuot ng body cams sa mga motorcycle taxi rider. Kung kaya pong i-provide ng kanilang operator na may body cam din. Para malaking bagay po yun, sir, na deterrent sa na alam natin na lahat ng riders meron siyang monitoring ng camera. Dagdag ito sa mga inirerekomenda ng ilang MC taxi companies at ng One Rider Party List sa LTFRB gaya ng passenger verification sa apps. Ayon sa LTFRB, may binabalangkas na silang circular para sa iba't ibang hakbang upang gawing mas ligtas ang biyahe ng mga rider. Because of our meeting, Mr. Chair, nag-draft po kami ng mandatory know your customer verification of passengers by all TNCs. Ito po yung mga four wheels and MTPPs. Ang nakasaad po dito, yung atin po mga pasahero ay kailangan po nilang gumawa ng account, mag-submit ng government ID at magkaroon po ng real-time facial verification po bago po sila makagawa ng account doon sa platform na iyon. At nilalagay din po natin dito na kapag yung booking po na matatanggap ng ating pong riders ay hindi po verified, pwede po niya itong hindi tanggapin or i-cancela without any penalties on our part. Maganda po ito na meron na tayong memorandum circular, pero I think we have to make it very clear na po yung policies on safety nila. Sa pilot study, kahit sino lang makakapag-book, mag-register number, parang wala nga pong email na hinihingi. In the case na nangyayari, at least maging deterrent po yun, di ba? Kung may identification, kung alam nilang nasa booking nila, nandun yung ID nila. Paiigtingin din ng police visibility, lalo na sa mga lugar na delikado. Pag sa certain na area, alam mong dangerous, possible po kaya, sir, mag-assign tayo ng police visibility doon? O kung hindi, ay mag-coordinate with the barangay na magdagdag ng mga security cameras? Na alam naman natin yung mga areas na alanganin. Of course, magde-deploy po tayo ng police dyan sa areas na yan. Pinag-usapan din ang pagbibigay ng insurance coverage, hindi lang sa pasahero, kundi pati na rin sa rider. Pero walang tiyak na halagang tinukoy
dahil kailangan pa raw ma-update ito. Pinaalala naman ng Department of Labor and Employment ang pagbibigay ng tamang benepisyo sa mga rider, kasama ang contribution sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Minimum wage, overtime pay, and so on and so forth. But more important po yung hours of work. Dapat may maximum kasi may pagod do ang mga nagmumotor eh. Dapat to nakabantay dyan. And the other thing po dyan, Mr. Chair, yung occupational safety and health. Dapat po obligasyon yon ng mga employers. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.